Kinumpirma naman ng Philippine National Police na pumuslit paalis ng Senado si Senator Bato de la Rosa noong nakarang linggo sakay ng SUV ni Senator Robin Padilla. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., makikita sa footage ng CCTV ang isang puting Fortuner na papalabas ng Senate Complex bandang alas 2:30 ng umaga noong May 14, ilang oras matapos ang putukan sa Senado. Sinabi ni Nartates, bago ang pag-alis ng SUV, nakunan din ng CCTV ang pagsakay ng dalawang senador sa naturang sasakyan. Una nang inamin ni Padilla na sa kanyang SUV na nakitang umalis ng Senate premises noong madaling araw ng May 14. Ngunit tumanggi itong magkomento kung ang sakay nito ay si Senator Bato noong mga sandaling yun. About 2:30 a.m. It shows the Fortuner, white Fortuner, and personalities going out from the Senate. Particularly, makita natin doon ang Senator Bato and Senator Padilla, and going to the vehicle na Fortuner. Napag-aari. Pakita na natin yung video nun. And per records inquiry, it is owned by Senator Padilla. Miyerkules na tayo ngayon, 20 ng Mayo 2026. Sa ulo ng ating mga balita, impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, tuloy kahit hindi ito dumalo. House prosecutors may kanya-kanyang assignment sa paglilitis. Sasakyan ni Senator Robin Padilla, ginamit ni Senator Bato de la Rosa para pumuslit paalis ng Senado ayon sa PNP. NBI, may lead na daw ng kinaroroonan ni Senator Bato. Department of Agriculture planong magtakda ng 53 pesos na SRP sa kada kilo ng lokal na bigas. Mas pinaigting na border control, ipatutupad naman ng DOH harap ng banta ng Ebola virus. Dalawang opisyal ng DPWH car, sinibak dahil sa kapabayaan kasunod ng pagkamatay ng binatilyong siklista sa Benguet. Isa patay, 300 pamilya lumikas sa matinding pagbaha sa Davao City. Radyo natin nationwide. Sa detalye ng mga balita, tiniyak ng House Prosecution na magtutuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte kahit tumanggi itong dumalo o magpakita sa pagdinig ng Senado. Ayon sa probisyon ng Senate Resolution No. 39 Rules of Procedure on Impeachment Trials, ipinatupad noong 2011, maaaring ituloy ang paglilitis kahit hindi humarap ang inirereklamong opisyal. Sa ganitong sitwasyon, otomatikong papasok ang not guilty plea para sa akusado at magpapatuloy ang trial. Paliwanag ni Batangas Representative Gerbil Luistro, magiging dihado lamang ang Vice Presidente kung sakaling hindi ito sumipot sa pagdinig. Maaari niyang unrebutted at uncontroverted ang mga ebidensya ng prosekusyon sa harap ng mga senator judges. Binigyan din ng prosekusyon na kahit magbitiw sa pwesto ang Vice Presidente, dapat pa rin ipagpatuloy ang trial dahil may dalawang parusa na maaaring ipataw sa kanya. Inilatag na ng 11 miyembro ng House Prosecution Panel ang kanilang magiging specific assignment para naman sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lead Prosecutor at House Committee on Justice Chairperson Gerbil Luistro, hinati nila ang responsibilidad sa 4 na articles of impeachment upang mapabilis ang presentasyon ng mga ebidensya at ang pagdinig. Kasabay nito ay nanunsyo ni Luistro na sina Kabataan Party List Representative Rene Co at House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adjong ng Lanao del Sur ang tatayo bilang tagapagsalita ng Kamara habang nangyayari ang paglilitis. Sinabi ni Luistro na ang bawat prosecutor ay itatalaga naman sa 2 articles. Magbibigay ng daan sa panel na magbahagi ng responsibilidad sa paglalahad ng ebidensya, pag-eksamin sa mga testigo at pagdepensa sa mga paratang laban kay VP Inday. Ang bawat article ay magkakaroon ng lead prosecutor at second lead prosecutor. Kabilang nga sa mga alegasyon laban kay Inday Sara, ang maling paggamit ng confidential fund ng Office of the Vice President at DepEd, unexplained wealth, bribery at ang pagbabanta kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Inimok naman ni Senator Ping Lacson ang publiko maging mapagmatyag sa pagsisimula ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte.
Ayon kay Lacson, ang pagkonbin ng Senado bilang impeachment court ay may tuturing na breath of fresh air. Kasunod ng kanyang magugulong pangyayari noong nakarang linggo sa mga nangyaring putukan sa Senate building. Sa pag-usad ng kaso, umaasang senador, hindi magpapatinag ang publiko sa pagbabantay sa paggalaw ng impeachment case ng pangalawang Pangulo. Nagkonbin na nga ang Senado bilang impeachment court nitong Lunes matapos matanggap ang articles of impeachment laban sa Vice Presidente. May lead na ang National Bureau of Investigation hinggil sa kinaroroonan ni Senator Bato de la Rosa. Bagamat tumangking magbigay ng detalye, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag, tinatrack na nila ang mga posibleng lokasyon ng senador. Kasabay nito, hinimok ni Matibag si de la Rosa na sumuko na. Lalo't higit kanino pa man, dapat niya naiintindihan ni Senator Bato ang law enforcement at hindi na ito dapat pang gumamit ng kanyang posisyon para makatakas sa pananagutan. Samantala, binanggit din ng NBI Director si Senator Robin Padilla bilang posibleng source ng impormasyon tungkol kay De La Rosa dahil ito ang huling nakitang kasama niya. Nilinaw naman ni Senator Bato ang kanyang apela sa Korte Suprema para harangin ang arrest warrant ng International Criminal Court laban sa kanya ay hindi nangangahulugang tumatakas siya sa legal na pananagutan. Ayon kay De La Rosa, ang naturang apela ay hindi para humirit sa Korte Suprema na siya'y i-acquit o i-exempt sa kinakaharap na kaso kaugnay ng war on drugs. Paliwanag ni Senator Bato, bago arestuhin ang isang Pilipino alinsunod sa foreign o international process, dapat muna itong dumaan sa proseso sa bansa sa ilalim ng Philippine law. Iginit ng Senador, walang anumang foreign tribunal o international body ang may authoritative voice hinggil sa batas na ipinairal sa teritoryo ng isang bansa. Radyo Natin Nation.